Bakit bumabaha agad kahit konting ulan lang? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Nakakainis talaga yung kahit sandaling ambon lang ay kailangan mo na agad mag-roll up ng pantalon o umiwas sa baha. Kasi konting ulan lang, baha agad? Hindi naman bagyo, pero yung kalsada parang ilog na. So ang tanong, mahina ba ang drainage system natin? O may mali sa design? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit bumabaha kahit konting ulan lang. At mas importante, paano ba talaga gumagana ang kanal at drainage system? Kasi hindi lang ito problema ng gobyerno. Problema din ito ng design, maintenance, at minsan, ng ugali natin. By the end ng video na to, maiintindihan mo bakit mabilis bumaha. Paano gumagalaw ang tubig sa drainage? At ano ang dapat gawin para hindi lumala ang problema? Unang tanong, bakit nga ba bumabaha kahit hindi naman malakas ang ulan? Simple lang, hindi nakakadaloy agad ang tubig. Parang lababo lang yan sa bahay. Kung maliit ang butas o barado, kahit konting tubig aapaw. Sa kalsada, ganon din. Kung maliit ang drainage. Kung barado ng basura, ang pinaka-common. Kung mababa ang area. Resulta, water accumulation. Baha. Minsan, design capacity lang talaga ang problema. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ang drainage system ay designed lang for certain rainfall intensity. Pag lumampas, even konti lang, mag-overflow na. Ngayon, paano ba talaga gumagana ang drainage system? Ang drainage system ay dinisenyo upang mabilis na maalis ang sobrang tubig, tulad ng baha o ulan, mula sa kalsada, residential area, at mga gusali. Ganito ang flow. Ulan, papunta sa kalsada. Kalsada, papunta sa kanal o side drains. Kanal, papunta sa main drainage. Main drainage, papunta sa ilog o estero. Parang network siya. Lahat konektado. Kung may isang part na pumalya, buong system apektado. Isipin mo parang traffic system. Kung may bottleneck sa isang intersection, lahat ng sasakyan titigil. So, bakit pumapalya ang system? Una, basura, plastic, lupa, dahon. Lahat yan pwedeng bumara. Kahit gaano kalaki ang diameter ng mga drainage pipe o culverts, kung kalahati nito ay puno ng silt, yung mga burak o lupa, at mga plastic, hindi nito makakaya ang volume ng tubig kaya umaapaw pabalik sa kalsada. Pangalawa, undersized drainage. Masyadong maliit para sa volume ng tubig.
Ang mga lumang drainage system ay dinisenyo para sa rainfall data noong dekada 80 o 90. Dahil sa climate change, ang volume ng ulan ngayon ay madalas nang lumalagpas sa design capacity ng ating mga lumang kanal. Pangatlo, poor maintenance. Hindi na-check at nalilinis regularly. Kapag may bitak ang tubo at hindi agad naaayos, pumapasok ang lupa sa loob. Kalaunan, babagsak ang lupa at tuluyan nang mapuputol ang daloy ng tubig. Ang mga ugat ng puno at damo ay tumutubo sa loob ng mga bitak ng semento. At mga ito ay parang net na sumasalo ng dumi hanggang sa magiging higanting bara. Pang-apat, wrong gradient o slope. Ang drainage ay umaasa sa gravity. Kung ang pagkakalagay ng mga pipe at kanal ay hindi sapat ang pagkakahilig o slope, o di kaya ay nagkakaroon ng backflow dahil mas mataas ang level ng tubig sa labasan o outfall kaysa sa loob ng establishment, titigil ang agos ng tubig. Dapat may tamang slope para dumaloy ang tubig. Kung wala, stagnant, baha, kahit hindi malakas ang buhos ng ulan. Ang pag-stagnant ng tubig sa mga kanal ay nagiging sanhi rin ng mabahong amoy at pamamahay ng lamok. Panglima, urbanization. Mas maraming concrete, mas kaunting lupa na sumisipsip ng tubig. Dahil sementado na halos lahat ng kalsada at sidewalk, wala nang lupang sisipsip ng tubig. Infiltration. Lahat ng patak ng ulan ay nagiging surface runoff. Resulta, mas mabilis ang runoff, mas mabilis ang baha. Hindi lang gobyerno ang may responsibilidad dito. Ito ang mga konkretong hakbang na pwedeng gawin. Bilang homeowner, huwag magtapon ng basura sa kanal. Linisin ang sariling drainage. I-check ang slope ng paligid ng bahay. Gumawa ng rainwater harvesting. Bilang community, regular cleanup o upland linis. Report clogged drainage. Mahigpit na pagpapatupad ng no littering. Pagtatanim ng mga halaman at puno na mabilis sumipsip ng tubig sa mga open spaces sa komunidad. Sa mga engineers naman o local government units, pag-aralan ang rainfall intensity at catchment area para ma-upgrade ang drainage capacity. Magdisenyo ng mga detention ponds o retention basins sa loob ng mga development. Gumamit ng mga survey tools para masiguradong tama ang leveling at matiyak na ang tubig ay dumadaloy pababa. Paglalagay ng mga gross pollutant traps sa mga strategic points ng drainage para mas madaling kolektahin ang basura. Bilang civil engineer, ito ang masasabi ko. Hindi instant ang solusyon sa baha. Kailangan yan ng tamang design, tamang maintenance, at tamang disiplina. Kasi kahit milyon pesos pa ang drainage system, kung tinatapunan ng basura, kung mali ang design o hindi sinusunod ang tamang design, o kung kinukurakot ang pondo ng mga flood control projects, babalik at babalik ang baha.
Quick recap. Bumabaha kasi hindi agad nakakalabas ang tubig. Ang drainage system ay network. Lahat konektado. Basura, maling design, at urbanization ang pangunahing problema. At lahat tayo may role sa solusyon. Thank you for watching mga kasolid. Please like this video. At comment mo kung gaano kabilis bumaha sa lugar nyo. At kung may topic kayo na gusto nyo pag-usapan. And share mo na rin ang video na ito para sama-sama nating masolusyonan ang problema sa baha kahit sa maliit na paraan. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa konkretong kaalaman kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Dahil sa channel na ito, sinisimplify natin ang civil engineering para sa lahat.